At ayan na nga, welcome po uli mga kababayan sa ating video. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man kayo sa sulok ng mundo. So ngayon naman maano tayo ngayon, pag-usapan natin ngayon yung yung kalagayan ni Senator Marcoleta, which is na nga mahingi tayo ng update, which is nitong nakaraan sinugod nga sa ospital dahil sa mga kanyang mga nararamdaman. Alam naman natin na inaresto siya, 'di ba? Siyempre matanda na rin yung tao, ah, kawawa naman talaga. Naku, yung tao na may prinsipyo, may pinaglalaban, yun pa talaga ang kinulong. Kung sino ang naglalabas ng gustong mailabas ang katotohanan regarding sa flood control, lumalaban para sa pera ng bayan, para sa taong bayan, yun pa talaga ang nakulong. Ay, punta tayo dito sa manghingi tayo ng update. Eto, punta tayo dito sa GMA. Hindi pa maililipat si Senador Rodante Marcoleta sa kanyang detention facility kahit arestado na. Mananatili pa rin siya sa PNP General Hospital dahil bukod sa high blood, nakitaan pa siya ng iba pang karamdaman. At nakatutok si June Veneracion. Sa ikatlong araw niya sa PNP General Hospital, mula nang ipaaresto ng Sandigan Bayan, dinalaw si Senador Rodante Marcoleta ng kanyang may bahay. Nasa ospital pa rin siya dahil bukod sa idinadaing niyang pananakit ng dibdib at mataas na blood pressure, ay may mga bagong nakita ang mga doktor. Batay sa kanyang cervical x-ray, meron siyang degenerative disc disease o problema sa gulugod. Kaya kailangan siyang isailalim sa rehabilitation therapy. Pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, kailangan niya ng rehab. Ang minimum po siguro 6 sessions. Nakita rin sa chest x-ray na meron siyang mild pneumonia. Hindi ko po masasabi, sir, kung kailan po na-develop yun. Po pwede po na bago po siya na-admit sa amin. Concerning po ba yun? Hindi naman po. Ayon sa ospital, mas tumaas pa ang blood pressure ni Marcoleta ngayong araw. Nasa 160/90. May mga medical test pa raw na gagawin kay Senador Rodante Marcoleta na lahat ay pwede naman daw gawin dito sa PNP General Hospital. Naniniguro lang daw ang PNP bago i-discharge ang senador. Pero hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan ito posibleng mangyari. Hindi pa po siya fit for travel at marami pa nga pong test and hinihintay pa yung results naman ng ibang test na nagawa na sa kanya na kailangan pa pong gawin. Bantay sarado pa rin naman anya ang senador ng mga pulis sa labas ng kanyang hospital room dahil nga sa sinilbihan ito ng warrant of arrest at hold departure order ng Sandigan Bayan 3rd Division noong Lunes. Dahil yan sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap niya ng 75 million pesos mula sa ilang individual noong congressman pa lang na di niya idineklara. Wala Okay. pong VIP treatment, sir. VIP treatment. Nakakulong na siya. Paano? Gago yun talaga tong reporter, no? Nakakulong na nga, sasabihin pa may VIP treatment. Porkit na hospital lang yung tao. Yung hospital yung tao dahil nga sa katandaan na marami nang nararamdaman sa katawan. Hindi naman sa VIP treatment yon. Kailangan lang talagang ipagamot yung tao. Hindi porket ganyan kinasuhan, nakakulong, hindi mo na kailangan dalhin sa ospital. Siyempre, kailangan pa rin pangalagaan yung health ng, siyempre, senador pa rin yan. Kahit sino namang tao, basta masama yung kalusugan, kailangan mo talaga dalhin sa ospital. Sa part of humanity. Itong reporter parang gago Porket lang parang hospital arrest, sabihin na VIP treatment. Noon. Nasa ospital. Baka Nasa sabihin ospital. ng mga iba Nakakulong sa ospital. Iniutos naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na magsumite ang PNP ng report tungkol sa status ng kustudiya kay Marcoleta at ang latest sa kanyang medical condition sa loob ng 24 oras mula sa pagkakatanggap ng utos. Kailangan nila ang mga nasabing report bago maglabas ng commitment order o utos kung saan ikukulong si Marcoleta. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Oh. Ano tayo sa isa pang video. Isa pang update dito sa ito. Yes.
Mga 7:30 po nandito po si Vice President Duterte, and then mga 8:30 po umalis. Ito naman yung ano, yung pagbisita ni VP Sara, syempre, isa yan sa baga ano, nirerespeto ni VP Sara. Isa rin yan si Senator Marcoleta na lumalaban talaga kay VP Sara. So ito, binisita ni VP Sara doon sa hospital nung nalaman niya ano, na hospital nga. po ni Senator Marcoleta. Sa ngayon po, undergoing pa po kami ng workup sa kanya for further evaluation pa rin siya. Nag-aantay pa rin po kami ng mga results ng mga labs na ginawa po namin sa kanya. Ano ng mga lab test po? Blood chem, the usual, the basic po natin, na ECG, blood chem, chest x-ray, 2D echo, ginawa na rin po namin sa kanya, and the x-ray ng cervical area, cervical spine pala. Ma'am, gusto po yung BP monitoring kay Senator Marcoleta? Continuous po ang BP monitoring namin sa kanya, and continuous po ang BP monitoring namin sa kanya ngayon. Sa ngayon po, fluctuating po ang BP niya for now. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta, so kailangan po natin i-monitor yung kanyang blood pressure sa ngayon. Ano po yung range ma'am ng kanyang ano? Ang BP po niya ngayon is ang present BP po niya ngayon as of 9 a.m. this morning is 140/90 po. So nagre-range po ng 130 to 140 ang BP po niya, then 80 to 100 po yung diastolic po niya. Sorry. Ma'am, nagko-complain pa rin po ba siya ng chest pain? Yes, meron pa rin po occasional chest pain pa rin. Meron pa rin po siyang occasional chest pain. Yes, and nape pain and chest pain po. Ma'am, yung sinabi ni Ang dami na rin kasi nararamdaman niya ni Senator Marcoleta. I mean, 72 years old na rin kasi, matanda na rin yung ano. Tanda na rin yung mama. So, normal na lang din yun na may mga ganyan nararamdaman. Kailangan na talaga ingatan yung health niya. Siyempre, isa yan sa mga iniidolo natin, hinahangaan natin na nagtatanggol talaga sa tama, tatanggol sa batas, tatanggol sa konstitusyon na matupad. Kaso nga lang, itarantado itong gobyerno natin kung sino pa itong mabuti yung ginagawa, yun pa ang kinukulong. SALJ kahapon na baka buti ng 2 days, yung pa rin yung nakikita natin. Possible po kasi sa ngayon po, ongoing pa rin yung workup natin sa kanya. Wala pa po tayong mga lab results sa mga ginawa po natin test sa kanya. Ma'am, so far wala naman tayong kailangan gawing laboratory na hindi kaya ng PNPGH. Sa ngayon po, sir, wala pa naman po. Lahat pa naman po nandito, ginawa pa rin po natin lahat yung mga nandito po. Available pa rin naman po dito lahat sa ngayon. Ma'am, general medical status po niya, stable po ba siya? Sa ngayon po, pwede po nating masabing stable, pero according po dun, considering po yung age niya at saka po yung mga symptoms po niya, ngayon and kahapon previously, so nandun po tayo sa stage na monitoring pa po yung patient po ngayon kasi hindi po natin alam kung yung stable, hindi pa po stable yung blood pressure po niya sa ngayon. So parang ano siya ma'am, stable pero hindi fit to stand trial. Yes. O ayan, mapunta naman tayo dito kay Atty. Topacio. Tayo sa mga pagpupilista ni Atty. Topacio. Eto, dito tayo. Mukhang interesado itong mga nabanggit ni Atty. Topacio. Yes! Senator Dante Marcoleta. Kasi sumakit po yung kanyang dibdib. Siyempre naman, na-stress kong maghihiring bago baka mapunta lang sa wala dahil may depekto. Yung from the inception, mula sa simula, magiging void ab initio. Ayun na. Anyway, maiba po tayo ha. Ang amin pong hinihilingan ng get well soon. Yan. Yes! Senator Dante Marcoleta. Kasi sumakit po yung kanyang dibdib. Siyempre naman, na-stress yung tao. Kayo ba naman hindi mai-stress sa tao ginagawa rin, sa tao inyo? lang. Tao lang yun. Kung ano-anong ginagawa nyo, may plunder pa kayo nalalaman. O bago Tanda na ng tao, ni-stress niya pa. arestuhin nyo ron sa ang bilis ng pag-deny. Tapos sa huli,
Hindi pala sigurado. O yun nga. Yun ang oo, masakit diba? eh. Oo. Stress talaga yan. Oo. Ang mismo ombudsman, di ba? Ano Opo. sabi ng ombudsman? Opo. Ano sabi ng ombudsman? Di ba? sabi Question nga of law nun daw. hindi pa sigurado kung totoo yung kaso o hindi. Kaya Yung nga mga eh. ganong words, nakakatakot yun. Kasi, Oo. Nag-statement pa naman ng ombudsman, ang sigurado na daw tumanggap si Marcoleta. oh. Pero hindi pa niya sigurado. Oy, happy 3,000 kay Land Ay, thank you. Sa DCAR. Oh, diba? Hindi pa daw siya Salamat. sigurado sa existence ng plumber. Tingnan mo, ganun kagago tong ombudsman natin na biruin mo gawin mo yun sa sa isang senador. Hindi ka pa sigurado kung plunder na talaga yon yung kaso niya. Tapos kinasuhan mo ng plunder, tapos pinakulong mo na. Grabe itong na to. Walang kakwento, napakakupal talaga ng itong ombudsman natin. No? Grabe talaga yung pangaharas sa mga kalaban ng kumakalaban sa sa kay Bongbong Marcos. Grabe, sobra yung ginagawa nila. Binabaluktot talaga yung batas, hindi lang basta baluktot, nilulukot-lukot nila yung batas, mailusot lang nila. Pero ganyan, kukulong mo yung matanda, tapos hindi ka pa sigurado. Hindi lang yan basta matanda, senador pa yan, binoto yan ng ilang milyong Pilipino, tapos gaganyanin mo. Kakainit ng ulo. Yun. Ang alam daw lang nila, tumanggap ng 70 million as campaign donation. Pero question of law pa daw yun kung plunder. Question of law pala, bakit finailan mo? Agad-agad. Ano namang style yan? Nagiging obvious tuloy. Ginoong Boying Remulla na ginawa nyo lamang ito dahil kayo ay puppet ng Malacanang at gusto nyong mabawasan ang mga senator judges na sa tingin nyo ay kumakampi kay Vice President Sara Duterte. May araw din kayo. Ito, may awa ang Diyos. May araw din kayo. Darating ang panahon kayo malalagay sa ganyang sitwasyon. May panahon din kayo. Malapit na matapos itong niyan. Itong termino ni Marcos. At hindi ko po masisisi. Alam nyo, nagulat nga ako kung ba't inamin ni Ombudsman Remulla ito eh. Baka naman na bumaba ang banal na espiritu sa kanya at bigla siya nagsabi ng katotohanan. Kinausap siya. Oo, baka kinausap siya. Kasi, pero nakakalungkot, hindi ka pala sigurado, pinakulong mo yung tao. Di habang sinisiguro mo, nakakulong. Hindi ba dapat ang batayan ng pag-file ng kaso na ikaw mismo, Mr. Remulla? You should know everything. Ang nag-lay down nung nasa DOJ ka pa, is that probable cause with reasonable probability of conviction, with reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, malaki ang chance na ma-convict. Otherwise, nagsasayang lang ng pagod, gastos, oras ang pamahalaan. Correct. Katulad ng DOJ or Ombudsman. Kita mo ha, actually, matagal na po nating sinasabi yan at hindi po tayo nagkokomento doon sa merits ng kaso sa Sandigan Bayan kasi hindi po natin alam yon. Hindi Wala po tayo pa tayo abogado dyan. either ni Marcoleta o ni Mike Defensor doon. Humaharap lang po ako sa kanya noon sa NBI. Okay. Kasi po, matagal na namin sinasabi at nagtataka nga kami, nagkakamot ng ulo ang maraming tao kung bakit plumber ay ang elemento po ng plumber ay 4. Yun na. Pag Sige. binasa nyo yung Estrada versus People, at yung Macapagal Arroyo versus People, Okay. na ang sinabi po doon ay naabsuelto nga si dating Pangulong Arroyo sa kasong plunder kasi malakas daw yung sex appeal ng abogado. Sa abogado pala. Biro lang po. Okay, pwede. Ito mga elemento. Sige po. Okay. Number 1, ang akusado ay pampublikong opisyal, public official. Pwede ring pribado na tao, pribadong individual kung siya ay nakipagsabwatan sa isang public Government official. So kung kasabwat niya ang kanyang anak, kamag-anak, asawa, pinsan, girlfriend, na mga pribadong tao o mga kaibigan man, katulad dito, di ba, si Mike Defensor, yung kanyang bayaw, pwede rin po silang i-charge ng plunder. Wala namang problema po yan. Ang number 2,
Oh, hi! Happy 3.5K live viewers sa DZR YouTube. Thank Thank you. Daghang salamat. Daghan sa naman. Anyway, dapat ito ay nakaipon o naka-accumulate, nakapag-ipon ng more 50 million or more. Ayun. Ha? Ng ill-gotten wealth. Take note, ha? Ill-gotten, nakuha sa masamang pamamaraan. Ano yung masamang pamamaraan yan? By virtue of an illegal act. Isang bagay na labag sa batas. Okay, Yun. number 3. Yan. Ang kayamanan ay Tamo, yung pera na yon galing naman doon sa mga negosyante. Hindi naman yung pera ng gobyerno. Donation lang yon para sa campaign. Tapos sabay ganyan ang gagawin nyo. Napakabaluktot talaga ng pag-uutak ng isip nila na Rimulya eh. galing sa series o kombinasyon ng mga acts. Ang hirap na no. Mga gawain. Pasensya na po kayo. Mga gawain na illegal. At number 4, yun nga, yung 50 million. Okay. Upang tuluyan po nating maunawaan ang mga magulang at mga kapatid ang konsepto ng plunder. Opo. Hayaan niyo pong talakayin natin ang nasusulat dun nga sa nasabi kong kasong Macapagal Arroyo versus People kung saan malakas ang sex appeal ng isang abogado. Oo. Tama. Na ang plunder daw ay nangangailangan ng tinatawag sa nadoktrinang predatory raid. Raid, parang nire-raid mo yung treasury, nire-raid mo yung kabanambayan, ha? O sunod-sunod ng pagkamal ng yamang labag sa batas. Oo. Oh. O ayan, yung mga kongresista, yung mga buhaya dyan sa kongreso. Ba't ayaw nyo sampahan ng kaso? Especially si Martin Romualdez. Ayan, sila BBM. Napakadami ang pwedeng kasuhan ng plunder dyan sa gobyerno na nagnakaw ng flood control. Bakit hindi yun ang kasuhan nyo? Bakit ang kinakasuhan nyo yung tao na naghahanap ng katotohanan para malaman kung sino ang may pakana sa flood control na ito at makasuhan nga yung mga tao na yon. Tapos yun pang ikukulong nyo. Ang bihira o. Organized ito. Organisado, malawak, ha? At maraming nangyari sunod-sunod. Oh, sunod-sunod na. Example, yung ginagawa ng mga congressmen sa flood control. Sunod-sunod. Di ba? Pagkabig. 23, 24, 25. Ha? Nag-ghost project sila. May mga kasabot silang mga engineer ng DPWH na nagsabing hindi maayos ang paggagawa, hindi substandard, or may proyekto na wala naman. Wala naman. At sunod-sunod po, iba-iba yung, halimbawa, pag-release ng pondo, di ba? Yan ang pag-release niyan eh. Una muna, then progress billing, chuchu-chuchu. Yan. Yan po ang sinasawag na predatory raid. Malawakan, sunod-sunod, maraming kakontsaba. Yan, okay. Puro Yan po drawing. ang konsepto niyang Ayan pasok na pasok lahat yan. Diyan sa mga congressman. Lahat ng lahat ng criteria para masangpahan ng kasong plunder, pasok na pasok niya sa mga napakadaming congressman. Especially kay Martin Romualdez, kay Saldico. Tapos yan, hindi nyo makasuhan. Yan ang nasakit. Aray ko! Pilipinas. Proyekto. Oo, yan. Ghost tawag project. dito, hindi, yung yung plunder. Oo, yan. Pangalawa, yun pong paglikom ng kayamanan ay galing sa illegal na gawain. Illegal na gawain. Okay. Ano yung illegal na gawain? Halimbawa, anti-graft. Yan. Oo. Anti-graft. Ano yung anti-graft? Galing sa Kurako. Galing sa kurakot. Ano yung ibig sabihin pagkagaling sa kurakot?
by reason of your office. Yan. Ikaw ay may tanggapan. Ang tanggapan yung sinasabing reason by reason of your office ay ikaw ay may function, meron kang katungkulan. Okay. Ikaw ay isang district engineer ng DPWH. Oh. Binigyan ka ng pera, engineer. Etong 10 million, lahat ng project dito sa distrito, bigay mo sa akin, ha? No. Yun. Etong 60 million, yung 1 billion. Kahit yung example ni Atty. Topacio, pasok na pasok lahat. Diyan sa mga kongresista. Pasok na pasok lahat diyan sa mga district engineer na nagsagawa ng flood control. Tapos yun ang wala. Ang mahirap kasi yung mga yung mga naunang nabanggit, ayun ang ginawang mga witness. Wala na makasuhan ngayon. Ngayon, ang kinakasuhan na lang kung sino yung kung sino yung gusto magbunyag ng katotohanan. Yun na lang ang kinakasuhan. Yung proyektong yan, bigay mo sa akin. Graft po yun kasi dahil binigyan mo siya ng pera, may ginawa siya na Ayun. hindi niya gagawin kung hindi mo siya binigyan ng kurta. O, di ba? Ay, siya. Ay, siya. O, yun. Yun po ang sinasabi Alay ng siya. plunder. Okay. Oo. Okay. Yung ill-gotten wealth ay galing basically sa kaba ng bayan. Yun na. Oo. Pera ng bayan. Oo. Halimbawa, meron ka nga 70 million, 80 million. Minana ko yan eh. Ayun. Namatay yung lolo ko eh. Pinamanahan ako ng 100 million lupaing malawak. Hindi po ill-gotten yun. Ayun. Okay. At syempre po, ang panghuli, yung serye. Yung parang teleserye, di ba? Marami. Tuloy-tuloy. Okay, ngayon, let's say, 200 million na binigay sa'yo. Isang bagsakan, pak! Sorry. Hindi po plunder yon. Sabihin na natin illegal yon. Hindi pa rin plunder. Yan ay graft lamang. Ayun. Graft and corruption. Direct bribery o indirect bribery. Depende sa circumstances. Diba? Ayun. Ngayon po, Yung graft and bribery dun sa kaso ni Senator Marcoleta, medyo malabo pa nga eh. Questionable pa eh. Ano pa kaya itong plunder? Di ba? Aray ko. sa pagbabalik natin, mga magulang at mga kapatid, ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Yan bang nangyari? Yan bang inimbestigahan ng Ombudsman ay plunder ayon sa batas? Yan po ay ating malalaman. sa pagbabalik ng Yes, Yes Show, Topacio. Ayan. Tingnan natin yung susunod na usapan nito. Sa ating pag-aaral kanina, no? Opo, ganito po kasi yan. Yan po bang ginawa ni Senator Marcoleta na siya ay tumanggap, aminado naman siya, ng 70 million na campaign contributions. Okay. Ay plunder. Unang-una po natin talakayin. Sinasabi po kasi nila, bakit hindi mo nilagay sa SOSE yung statements of contributions and expenditures? Okay. Ba't hindi mo nilagay na may tinanggap kang 70? Ba't pa ilalagay dun sa SOSE? Nagastos na. Naubos na nung election. Ito talaga. Hahanapin nyo yung pera. Wala na. Naubos na. Ginastos na. Ba't pa niya ilalagay? 20 million tinatago mo, no? Okay. Yun ang question. Ito po ang sagot diyan na hindi naintindihan ng iba kasi nililin lang po sila ng mga ulalo. Oo. Yun. Yan pong SOSE ay i-report nyo po lamang ang kontribusyon at gastos ninyo kapag yung kontribusyon at gastos ay naganap during the election period. Dalawa po yan, ha? Okay. Election period at campaign period. Okay. Bakit statement of contributions and expenditures bilang kandidato? Kasi kandidato lang po ang obligadong mag-submit ng statement of expenditures, contributions and expenditure. Okay. Dahil ayon po sa kaso,
na Penera versus Comelec. Okay. Ang sabi po ng Korte Suprema, hindi naman po si Senator Marcoleta nagsabi nito, Korte Suprema. Ayan. Kapag hindi ka pa naghahain ng iyong COC Ayun o pala. Certificate of Candidacy, Okay. hindi ka kandidato. Okay. Ayun pala eh. Oh. So, kung hindi ka kandidato, yung kontribusyon na natanggap mo bago ka maging kandidato ay hindi ka obligadong i-report Report. Ayun. sa Statement of Contributions and Expenses. Yan. Kumbaga may timeline, may yun Pero ay yung ano, kasi nga ganun nga is hindi ko lang alam kung may kaso ba yun, kasi ito nga sinasabi ni Atty. Topacio na si Senator Marcoleta hindi pa siya kandidato, pero nag-intent na siya, nagsabi na siya natatakbo siya bilang senador, pero hindi pa siya kandidato kasi hindi pa nga ata hindi pa ata ano tawag nito, na hindi pa nagsasabit ng COC doon sa Comelec. So, ayun, pero tinanggap niya yung pera na donation ni sino ba to? Mantag lang ako. Ni Mike Defensor. So, di ko alam kung may kaso yon. Hindi naman tayo abogado, pero base doon sa sinasabi ni Atty. Topacio kanina, pwede mo siyang kasuhan ng graft kasi nasa government ka, tapos tumanggap ka ng donation, pwede sigurong graft. Pero still, ano pa din, ilalaban pa rin yun, dadaan pa rin yun sa tamang procedure. Kasi kahit pa paano, ang sa side naman ni Mike Defensor, this is a donation for his candidacy kasi nagbigay na ng intent si Senator Marcoleta na tatakbo siya bilang senator. So, yun lang naman yan. Pero ang plunder kasi medyo malabo yun. contribution and expenses bilang kandidato kasi tingnan nyo po ang Omnibus Election Code. Nakalagay lang po roon, ang dapat mag-report niyan ay ang kandidato. Kailan ka nagiging kandidato? Pag-file mo. Ito, candidacy. 2025 yung kwan, di ba? Opo. Yung eleksyon. Nung October ng 2024 ka naging kandidato. Etong binigay sa kanya long before. Ayun. Okay. We should know. We should know Sabi that. nila. Okay. Sabi nila. Bakit hindi mo report sa Statement of Assets and Liabilities? SALN. SALN, Congressman ka nun. Oh. Obligado ka mag-sumite rin ng SALN. Okay. Paano mo ire-report yon? Alam mo, yung 70 million ngayon, wala yun eh. Ang liit na pera yon kung nationwide. Biro nyo buong bansa. Inikot mo. Maliit lang yun kung tatakbo ka bilang senador. Syempre, buong bansa yung buong bansa yung iikutin mo, gagastusan mo. Ang dami mong makinarang kailangan gamitin. So, hindi naman talaga ganun kalaki yung 70 million. Yung iba nga naabot ng 500 million o 1 billion para lang tumakbo sa national government. Iikutin mo, di ba? Opo. Gagastos ka sa mga pagtitipon, may mga giveaways, may mga ganun eh. I mean, Tama. reality, di ba? Opo. Huwag na tayong magkunwari. Ganun talaga kandidato. May billboard, di ba? Meron kang SOCMED team. Para mapansin din. Oo. Yung 70 million, Kulang. naubos na noong time na siya ay magsasubmit ng Statement of Assets and Liabilities. Ano ba yung Statement of Assets and Liabilities? Yan yung pera na, o yaman, assets at utang na nasa akin at the date na final ko yun. Halimbawa, ako, magpa-file ako every June 15. Opo. Magkano bang pera mo sa bangko? Okay, nung June 1, may pumasok na 10 milyon. Opo. Pero ibinayad ko rin. O pagdating ng, halimbawa, ang balanse ko sa bangko ay kalahating milyon na lang. May pumasok na 10 million. Opo. Pero, nung June 1, and nung June 5, binayad ko yung 10 million, din back to 500. Oh. Pag-file ko ng aking SALN, kung ako'y public official,
Siyempre 500 na lang ang ilalagay ko. Nasaan yung 10 million? Yun ba ay yaman ko? Hindi, ibinigay ko na sa iba eh. Yun lang yun. Ganun lang po kasimple yun. Huwag nyo nang paglolokohin yung taong bayan. Yun ang aking sinasabi. At marami rin dyan. Okay. Bakit hindi plunder ito? Okay. Ito ha. Okay. Unang-una, saan ang galing yung pera? Private. Hindi naman porket private ay hindi na plunder. Okay. Yun bang pagbigay ng pera kay Senator Marcoleta ay graft? Hindi. Hindi. Unang-una, by reason of your office, anong kapalit ng perang yun? Ayun, Wala. ayun yung isa sa mga isa sa mga sinasabi natin kanina. Yeah, pwede nga kasuhan ng graft, pero sa graft naman pala, ang kaso naman pala sa graft, pag binigyan ka ng pera, tinanggap mo, may kapalit na i-offer sa'yo. Halimbawa, ganyan, nanalo. Tapos pag nanalo, may ibibigay sa yung position, may ibibigay sa yung favor para doon sa mga business mo. Ito, wala naman talaga. Wala daw. Meron bang batas na ipinasa? Kasi congressman si Marcoleta noon nung binigay sa kanya yung pera, hindi pa naman siya nananalong senador. Oh. Meron bang ipinagawa si Mike Defensor sa kanya na konektado sa kanyang pagiging mambabatas kapalit ng 70 million? Wala! May pinasabang batas. Teka muna, hindi pa tapos Meron bang pinasang batas si Marcoleta na hindi niya ipapasa kung hindi binigyan siya ng pera? Wala! Diba? Meron bang legislative inquiry na inumpisahan niya na hindi niya gagawin kung hindi siya binigyan ng pera? Wala! Ano? Nakalagay po doon sa Wala sa donation. balot eh. Walang kapalit. Nakita ko ron yung donation na binayaran pa nga ng At least malinaw malinaw sa atin yun. Salamat, attorney, sa paglilinaw. tax Kung yun ba itatago mo bakit babayaran mo ng tax? Binayad ng tax at nakalagay doon, malinaw na malinaw, doon sa the deed of donation. Ito ay gagamitin lamang sa iyong pangangampanya o bilang sa iyong mga efforts bilang sa pagiging senador. Yun pala eh. Anong problema mo roon? Yung nag-report ang may problema. Hindi. Sinong nag-report? Yung nagkaso. Ay, ombudsman yun. Siya may problema. Ombudsman yun, hindi anyari kung sa sino man. kanya. Motu proprio yun Anyari. Diba? Alam naman natin kung bakit. Ayun. So obvious na obvious po, walang plunder at hindi dapat kinasuhan. Kinasuhan lamang dahil gusto ngang mabawasan itong mga senador na sa tingin nila ay kalyado ni Vice President Sara Duterte. Wrong Kaya mistake naawa yan. talaga ako rito kay Senator Marcoleta. Yan, Marcoleta. nagkasakit tuloy. Pati si Oo. Mike Defensor. Alam mo si Mike Defensor, aktivista yan. Yan ang start ng career niyan sa politika. Di naging konsihal. Maayos na tao po yan. Alam nyo, hindi na kailangang gawin ni Mike Defensor yung ginagawa niya. Dahil lamang sa bayan. Ang ganda-ganda na po ng estado niya sa buhay. May maganda siyang negosyo, yung minahan. Meron siyang paupahan. Tapos na naman yung kanyang karamihan ng kanyang anak. Isa na lang yung menor de edad. Yung iba ay may hanap buhay na. Bakit pa niya kailangan gawin ito? Ginawa niya po ito kasi mahal niya ang ating bayan. Naawa siya sa ating bayan. Ang daming ninakaw. Di ba? Gumanti lang kayo. Yun lang. Na walang dahilan. Yung administrasyon. Gumanti lang kayo. Anyway, madako po tayo sa iba. Eto, number 1. Babala nga pala ha. Opo. Kilala mo si Babala? Si Babalu, kamag-anak. Asawa ni Babalu. Si Babala. May paparating. Ayan, delikado Na- to. Superman. Super type. Ayan mga kaibigan. Hanggang dito na lang yung video natin. Tapusin natin yung video natin. At least kahit paano nailatag ni Attorney Topacio in details yung regarding do sa kaso ni yung sa kaso ni Senator Marcoleta, which is kitang-kita nga naman talaga na pang-aabuso talaga sa batas, pang-aabuso sa kapangyarihan ng ombudsman. Hindi lang basta bendalo, binabaluktot ang batas para lang mailusot
at maipakulong nila yung mga kakampi ni VP Sara. Ay, nako. Hirap maging Pilipino kung ganyan yung kung ganyan yung namumuno sa ating bansa. Ay, so siya mga kababayan, maraming salamat po again kung parehas tayo ng paniniwala, prinsipyo at saka pinaglalaban. Like and subscribes. Marami pa tayong video na kagaya ito na gagawin in the future. Maraming salamat. Bye-bye.